good day and welcome back to my channel Love Life. My name is Carla, i-home-based nanay, and in this channel I am sharing videos kung paano tayo kikita kahit nasa bahay lang, and as well as mga motivational videos na rin. So if you are new to my channel, please subscribe, click on the subscribe button below, plus the bell button na rin para on my next upload ay ino-notify ka ni YouTube. Also guys, sa mga nanonood, please help my channel grow. Tulungan nyo po ako sa metrics. After this video, just click on the thumbs up or like button below. Ayun lang po. So, ang topic natin ngayon will be Shopee pa rin, syempre. So, nasa 5th part na tayo ng ating tutorial series kung paano magbenta at kumita sa Shopee. And ang topic natin ngayon will be about paano mag-ship ng order ng may courier ka na. So, meron ka ng courier or Shopee Logistics Partner. So, syempre, good news yung pag-uusapan natin ngayon dahil ibig sabihin, meron ka ng benta sa Shopee. So, kung first sale mo to, so mas maganda kung panoorin mo tong video na to. So, paano ba malalaman kung may courier ka na? Or under Logistics Partner, yung i-ship mong order. So, kapag under my shipping, meron ka ng nakalista or naka-enable na courier, naka-write down sa my shipping ang JNT, Black Arrow, Ninja Van, To-Go, Expose, yan, yung Shopee Express na Standard Express na yung tawag ngayon, LBC for mall sellers, Entrego for overseas, Zoom at saka Grab Express for Metro Manila. So, kung meron ka na nun under my shipping at yun na yung ginagamit mo at may na-receive kang order, ay definitely meron ka ng Shopee Logistics Partner. So, kailangan mong mag-proceed sa shipping or mag-arrange ng shipping once maka-receive ka ng order. But before that, kailangan muna nating i-check itong 4 basic consideration na ninote ko. 1, notification from Shopee. So, dalawa kasi yung notification ni Shopee. Una, yung sinasabi niya is, wait, i-check ko yung sa phone ko. So, ito, sabi niya is, kapag yung new order, ayun nga, ito yung name ni buyer, placed an order for your for order number, ganyan time, do not ship out. So kapag sinabi niya gano'n, do not ship out, ibig sabihin pending pa yung payment ni buyer or hindi pa verified yung payment ni buyer. So wag ka munang magmadali, wag ka munang mag-pack ng order. So wag ka munang masyadong ma-excite kasi hintayin mo munang ma-confirm yung order yung payment pala ni buyer kasi posible pa yung ma-cancel. Even yung mga COD, minsan in a matter of 2 hours, so meron silang mga up to 2 hours para syempre pwede pa silang magbago ng isip. So yun yung inaasahan nila ng Shopee na up to 2 hours pwede pang magkaroon ng change of mind si buyer at mag-cancel ng order. So yun, nag-aalat muna ng time for payment verification. Also, sa mga nagbabayad via payment centers, mga sa bangko, ganyan, tulad niya sa 7-Eleven. So, sa mga ganyang case, kailangan muna talagang hintayin na ma-verify yung payment. So, it will take a matter of days before ma-confirm yung order. So, kung nakalagay doon, new order pa lang, do not ship the order unless you are told to do so. So, hinay-hinay ko muna, huwag ka munang mag-pack ng order kasi hindi pa naman yun sigurado. So, yung pangalawang notification naman is, nakalagay is, please arrange shipping with kung ano man yung courier mo, let's say JNT Express for order number, ganyan. So, ayun, that's the time na verified na yung payment ni buyer at pwede ka nang mag-ship ng order. Or pwede rin sabihin, payment for order, ganyan, has been confirmed. Kindly ship to, ganyan, to buyer, yan. So, ibig sabihin nga, okay na yung payment ni buyer at mag-ship ka na ng order. Pangalawang consideration natin, pre-order or non-pre-order. So, kung yung product nung nag-upload ka is sinet mo siya as non-pre-order, that means meron ka lang 2 araw para i-ship yung order.
So, kung wala kang stock, kailangan mong humanap ng product na i-ship out mo kasi required kang i-ship siya. So, yung pangalawa naman is kung sinet mo siya as pre-order. So, kung ilan yung nilagay mong days, DTS na tinatawag or days to ship, during the time na nag-upload ka ng product, let's say 7 days, meron kang up to 7 days para i-ship yung order. Or kung 10 days naman, 10 days para i-ship yung order. So, ito yung mga kadalasan na parang yung hindi sila nagsistock tapos maghintay lang ng order muna saka bibilhin yung item. So, ganun, yung wala silang mga in-stock na product. So, yun yung pangalawang consideration natin, yung pre-order or non-pre-order para aware kayo kung kailan mo siya dapat i-ship. Number 3, anong courier yung ginamit ni buyer? So, kung meron kang multiple couriers under my shipping na naka-enable, let's say dalawa, meron kang JNT, meron kang Ninja Van na naka-enable, dapat i-check mo rin kung anong courier ang ginamit ni buyer. So, makikita mo rin naman yan sa order details. Kung JNT Express, yung ginamit pinili ni buyer sa pag-order, JNT Express yung makikita mo. Kung Ninja Van, kung exposed yan. So, kailangan, hindi ka magkakamali kasi baka ma-switch mo. So, para lang sigurado, i-double check mo kung para saan at i-segregate mo kung para pag-pick up, dire-diretso ka. So, ayun, number 3. Number 4, weight and size of the product. So, kailangan mo rin itong i-consider kasi kapag sa mga pouches, yung product na i-ship mo, hindi kakasya. So, syempre, gagamitan mo siya ng own packaging. So, pwede mo siyang ilagay na lang sa box. So, sa mga pouches, hanggang 5 kilograms lang yung allowed na insert sa pouch. Regardless kung kakasya yan. Let's say, kung familiar kayo dun sa mga Himalayan salt lamp, yung mga malalaking ganun yung ilaw na yun nga, parang salt, iba-iba yung hugis niya. So, kung familiar kayo doon, kung minsan, yun nga, maliit lang siya, pero sobrang bigat ng mga yan. Kaya kung, hindi sila pinapasok sa pouch, nilalagay na lang sila sa box. Or kung in other cases naman, kung bulky yung items mo, kahit magaan yan, at kahit nasa 5 kilos yung weight niya, hindi naman kakasya sa pouch. So, own packaging pa rin yung gagamitin mo. So, hindi mo pwedeng gamitin yung mga pouch. So, ayun, yun yung 4 basic considerations natin. Yung notification from Shopee, kung pre-order o non-pre-order ba yung product na in-order ni buyer. Number 3, anong courier yung ginamit ni buyer or pinili ni buyer. And number 4, yung size and weight of the product. So, kapag yung mga products nyo are bulky, ganyan yung or mabibigat, so better to have own packaging. So, sa ngayon, yung meron tayong own packaging na courier are Black Arrow and Ninja Van. Tapos, yung up to 50 kilos yung kaya nilang i-accommodate. So, kapag naman JNT Express pa rin, pero up to 20 kilos lang yung ina-accommodate ng JNT. Sa Black Arrow, meron silang Black Arrow own packaging na pangalan talaga. Sa Ninja Van, meron ding Ninja Van own packaging. Sa GNT Express lang siya. Pero pwede kang mag-ship ng on your own, using your own packaging na up to 20 kilos lang. So, kailangan mo yung i-consider kasi kapag sumobra, let's say, JNT yung ginagamit mo, sumobra sa 20 kilos yung order ni buyer, kailangan mo siyang i-cancel kasi hindi rin naman siya tatanggapin ni JNT. So, kung sakali namang wala kang own packaging wala kang own packaging na courier at may umorder sa'yo ng 6 kilos at dahil 5 kilos lang yung pwedeng i-accommodate sa largest pouch ng mga courier, so kailangan mo rin yung i-cancel. So, importante talaga yung weight at saka size ng product sa pag-consider before shipping out the item. So, dito na tayo sa third part, yung pag-pack ng order. So, syempre, yung kailangan
magkaroon ka ng stock for the items. Kung wala pa, kailangan mong gumawa ng paraan para maka-secure or maka-source ng product mo. Kasi you are, as a seller, required ka na i-ship out yung order once ma-receive mo siya. So, responsibility natin yan. So, imbis na maka-receive ka ng order, tinamad kang maghanap, ika-cancel mo na lang bigla. So, hindi pwede yung ganun kasi ini-evaluate ni Shopee yung performance natin, plus nagkakaroon din ng penalty points once meron kang mga canceled order. So, ayun, kailangan magkaroon ka ng stock na i-ship out. Number 2, kailangan mong i-pack yung mga items. So, kung yung mga materials na ginagamit, let's say sa mga bubble wrap, mga packaging tapes, mga ganyan, karton ng mga boxes na gagamitin mo for shipping out the items. So, shoulder yan ni seller. Hindi po yan ipoprovide ni courier. Hindi rin siya ipapack ni courier. Ang gagawin mo is, kapag makareceive ka ng order, i-ready mo na siya. Kailangan mo na siyang i-pack before pa dumating si courier para mabilis yung pag-pick up. Kasi pagdating ni courier, saka mo palang babalutin ng bubble wrap. So, since may time ka naman na nasa bahay ka lang din naman or nandiyan na rin naman yung produkto, so better to prepare it na. I-bubble wrap mo na. Kung maselan yung produkto, tulad ng mga gadgets, mga ganyan, balutin ng bubble wrap, balutin mo pa ng karton. Lahat ng paraan para i-secure yung item, gawin mo. Kasi syempre, malayo yung aabutin ng product na yan at may chance na masira. So, as a seller, responsibility mo na i-secure yung item. So, kung mga gadget yan, ganyan, mga power bank, so kailangan i-bubble wrap mo yan ng todo para at least safe siya while in transit. So, kung mga produkto naman na hindi naman maselan, let's say, kung nagbebenta ka ng mga ukay-ukay or mga pre-loved mo na damit, so hindi yan masyadong maselan, pwede mo yung idiretso na lang sa pouch. Itupi mo ng mabuti at insert mo na lang sa pouch. So, sa mga ganyang case, hindi na kailangan bumili ng mga bubble wrap. So, hindi na kailangan shell out ng money para bumili ng mga packaging material. So, ayun lang muna. So, okay. Move na tayo sa number 4. So, kapag meron ka ng notification na i-ship out yung order, so you have to arrange the shipment. So, paano ba i-arrange yung shipment? Siyempre, may courier na nga tayo. So, i-arrange na lang natin yung shipment. So, eto, nag-grab lang ako ng photos sa Shopee Help Center. So, credits to Shopee itong mga photos ko. Kasi hindi ako makagawa ng actual video ng pag-arrange ng shipment right now kasi nga naka-vacation mode yung shop ko. Syempre walang order, ayan, dahil nga wala akong mabiling materials na mga hardware materials para ma-prepare or makagawa ng mga produkto namin. So, naka-vacation mode siya, kaya hindi ako makakapag-transfer ng funds. I mean, hindi ako makaka-arrange ng shipment or yun nga, pwede makapag-arrange ng kung anong funds dahil naka-vacation mode yung shop ko. So, in this case, maglalagay lang ako ng mga photos. Wait lang, usog ako konti. Kung paano mag-arrange ng shipment. So, once maka-receive ka ng notification from Shopee na proceed to ship or arrange shipment, yan. So, that's, dun ka na magdiwang at simulan mo nang mag-arrange ng shipment. So, i-prepare mo muna, i-pack mo muna yung items mo, make sure na meron kang, para alam mo na meron kang stock. So, siguraduhin mo muna may stock ka before mo i-arrange yung shipment. So, first step tayo, ilalagay ko siya dito. Sabi niya, tap on to ship in my sales and then tap on arrange shipment. So, click mo yung order, tapos click mo yung arrange shipment. So, lalabas to. So, kinuha kong example na lang yung J&T Express. So, eto, meron kang 2 options under J&T Express, pati sa Standard Express or yung Shopee Express na tinatawag dati. Pwede kang magpa-direct to courier o yung tinatawag na drop-off. At pwede ka rin naman na magpa-pick up. So, kadalasan ginagamit is yung pick up ng mga sellers kasi mas convenient. So, maghihintay ka na lang sa bahay na magpipick up. Sa drop-off,
ayun, kailangan mong pumunta as scheduled sa mismong branch para i-ship yung order. So, kung ayaw mo nang magpa-pick up. So, dito tayo sa pick up na lang muna. So, JNT Express nakalagay pick up. So, click mo yung pick up button. And, next step is select the available pick up date based on date to ship and pick up address. So, yun, i-double check mo kung yun bang nakaset is yung address mo talaga. So, kung isa lang naman yung nakalagay na address sa mismong app mo or sa mismong Shopee account mo, wala ka nang kailangang i-double check. So, dito tayo sa pick up date. So, i-click mo yung pick up date, tapos pipili ka ng date. So, syempre, the earlier the better para mabilis ma-deliver and mabilis mo rin makuha yung kita mo sa sale mo. So, yun, ikaw yung pipili ng date. So, make sure available ka on that day kasi since ikaw yung pumili, responsibility mo to be there to ship out the order. So, sa Shopee, pickup service is available from Monday to Sunday. Cut-off time is 6 a.m. for the same day pickup. So, ito yung sa JNT. So, magkakaiba yung mga magkakaiba yung mga working days ng mga courier. Lalo pa ngayon na skeletal yung workforce nila dahil nga naka ECQ pa rin tayo or yung iba naka GCQ. So, magkakaiba yung working days nila ng pag-pick ng working days ng mga courier. So, alamin nyo na lang kung anong araw. So, I think makikita nyo din yan sa help center. So, eto, nandito lang kasi ako sa arrange shipment. So, ganun yun. Iset nyo lang yung pick up date. So, dito na tayo sa number 5. So, yun. Sa drop-off, yun nga, sa drop-off at saka sa pick-up. Sa drop-off, kailangan mo siyang dalhin sa branch as schedule kasi magsiset ka rin ng schedule kung kailan mo siya dadalhin. So, dadalhin mo lang siya sa branch as if you're shipping it out, yung the ordinary way kapag nagpupunta ka sa mga branch ng mga courier. Number 2, sa pick-up naman tayo. So, on the day na sinip mo, let's say Monday ngayon, tapos sinet mo siya ng Tuesday, sinet mo yung pick-up ng Tuesday, so darating si courier as scheduled. So, may dala siyang pouch and waybill. So, yung pouch at saka waybill, kadalasan kapag first time mo sa kanila, dun pa lang nila dadalhin. Pero pwede kang mag-request ng pouches in advance. Yung waybill, sa mga nagtatanong, printed na po yan. Nandiyan na lahat ng information na kakailanganin. So, it's either insert na lang siya sa pouch or ididikit sa pouch. So, ganun lang yan. Wala na kayong kailangan i-prepare na kahit na ano para i-ship out yung order. So, pwede nyo i-label yung pangalan para hindi mag-mix yung mga magpalitan yung mga packages mo kung marami kang i-ship out. Pwede mong lagyan ng mga tags or labels. Pero yung waybill kasi kumpleto na yan. So, hindi mo na siya kailangan wala ka nang kailangang isulat or i-prepare. Manggagaling na po yan sa courier. So, yung mga pouches naman, yan nga, sabi ko, pwede ka nang humingi ng in advance sa courier. Kung meron siyang dala, pwede ka na rin naman yung bigyan guys sa first pick up pa lang. Kaya, ayun, much better kung meron ka na agad para at least naka-ready na pagdating ni courier on your next pick up. So, ano pa ba hindi ko nasabi? Teka, basahin ko muna. So, ayun. Yung pag-pick up ni courier, wala po yung specific time of the day. Kasi, nag-iikot yung mga courier, hindi lang para mag-pick up ng orders, but also to deliver orders na sa ibang sa ibang kliyente nila. So, ganyan yung setup. So, hindi ka pwedeng mag-require sa courier na gusto ko at 10 a.m. nandito ka na. Yung parang gano'n, hindi mo siya pwedeng i-force na dumating on a specific time of the day kasi meron silang sinusunod na ruta para ayun sa pag-pick up at pag-deliver ng mga orders nila. Kasi yun, yung sumusunod lang sila sa routine nila. So, ayun. And
take note lang na kapag hindi na pick up yung order, pwede mo siyang i-reschedule. So, pero kapag 2 beses na siyang na-field pick up, maka-cancel na yung order. So, wala nang darating na courier para mag-pick up, lalo pa kung fault ni seller. Kung fault ni buyer or sa mga ganitong situation na nasa quarantine tayo, so yan, reasonable yan para ma-extend yung time mo para ipa-pick up or i-ship out yung order. Pero kung fault mo as seller, dumating si courier day 1, hindi naka-prepare yung package, wala kang i-ship out, so yun yung first field pick up. Pangalawa naman, kung ni-reschedule mo, dumating uli si courier at wala ka pa rin naibigay, so automatic magiging canceled na yung status ng order. So yun yung for rescheduling. So for rescheduling, pwede nyo yung gawin sa app. So kapag kasi kapag parang nag-update na si courier sa system, makikita na field pick up siya. So that's the time na pwede mo nang i-rearrange yung pick up. So pwede mo siyang i-reschedule the following day or kung kailan ka magiging available. So after ma-pick up ng order, kapag naging successful yung pick up, so pwede mo na siyang i-track sa app. Sa pag-track sa app, you just have to go to sa na siya, shipping na button. Kasi meron yung sa taas, di ba, meron siyang to pay, to ship kapag hindi mo pa siya na-ship. So, papasok na siya sa shipping. So, kapag na-deliver na siya at completed na, so papasok na siya sa completed tab. So, while in transit, nakalagay siya sa shipping na tab. So, kung gusto mo siyang i-monitor kung nasaan na, nandiyan sa order details yung tracking number. Kung JNT yung ginamit mo, i-click mo yung, punta ka sa JNT website, tapos dun sa track nila. Yan. Dun mo i-track yung order. So, parang kung gusto mo lang makita, kung may time ka pa. So, ayun. Yun muna guys. Yun muna tayo for this video. Kung umabot kayo sa part na to, thank you very much. Thank you very much sa patience sa panonood. And kung meron kayong mga questions and clarifications, please write them down on the comment section para masagot ko siya as long as may time ako. So, ayun guys, again, help nyo po ako sa metrics na tong video na to. Click nyo lang po yung like button or kung gusto nyo is yung share button na rin. So, yun muna guys. Thank you very much for watching and ingat po tayo palagi and God bless po.